Thank you, Mr. President. Kasama po niya ang kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon, Secretary Sani Angara. Mahal na Pangulo, mahal na kalihim, again, maligayang pagdating sa lalawigan ng Bulacan. Thank you very much. Sa lahat po ng ating mga naglilingkod, nakasama natin sa paglilingkod, kasama po natin, isang magandang umaga po sa kaling lahat, sa lahat po ng ating mga guro na nagkaroon po ng magandang pagkilala ngayong araw na ito. Congratulations! Maraming salamat po. Kanina nga po, sinabi ko sa mahal na Pangulo, napakaganda ng ginawang ito sapagkat binigyan po ng mataas na pagkilala ang ating mga guro. At last, hindi po ba? Na-promote kayo. Ayan po, kaya bigyan po natin muli ng malakas na palakpak ang ating mahal na Pangulo. Taos puso po kami nagpapasalamat sa inyo, mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa patuloy na pagbibigay prioridad sa edukasyon ng kabataang Pilipino. Sa ilalim po ng inyong administrasyon, tayo ay full support sa mahalagang hakbang tulad ng pagpapalakas ng curriculum, integration ng technology sa mga paaralan, pagpapalawak ng school infra at classroom construction, at pagbibigay diin sa professional development ng ating mga guro. Sa ating mga guro, ang inyong promotion sa ilalim ng expanded career progression system ng DepEd ay patunay na kahusayan, dedikasyon, pagpupunyagi laging may nakaraang gantimpala. At sa mga proyektong ipinagkatiwala ng pamahalang nasyonal sa mahal na lalawigan ng Bulacan, mahal na Pangulo, hindi po kayo mabibigo. Maraming salamat po again. Ang pamahalang panlalawigan ng Bulacan ay lagi pong katuwang ng Department of Education. Kailan lamang ang provincial government ng Bulacan ay lumagda isang memorandum of agreement kasama ang Department of Education at Bulacan State University upang magbigay ng scholarship grants para sa isang daang public school teachers na kumukuha ng kanilang master degree sa ilalim ng aming proyektong tulong pang-edukasyon para sa mga Bulakenyo. Mahal na Pangulo at sa ating kalihim, nais ko pong ibahagi sa lalawigan ng Bulacan na sa lalawigan ng Bulacan ay meron tayong isang dalubhasaan na funded and managed by the provincial government, ang Bulacan Polytechnic College, kung saan ay patuloy natin itataguyod at paglalaban ng mataas na dekalidad ng pampublikong edukasyon para sa maralitang mag-aaral. We are proud to announce na ang BPC ay may impressive track record at passing rate sa licensure exam for professional technical vocational educators sa buong bansa. Ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng patuloy na pagsuporta ng pamahalaang panlalawigan sa programang nagtataguyod ng profesional na pagunlad at pangkalatang kapakanan ng ating mga guro. Sa pagharap po natin sa hamon ng sektor ng edukasyon, artificial intelligence, distraction sa social media, mental health crisis, kailangan natin palakasin ang ating mga guro. And at the end of the day, technology will evolve and system may change. By the heart of education will always be the teacher. Maraming salamat po again, Mr. President. Saludo po kami sa inyo. Congratulations po. Thank you po. Maraming salamat po, Governor Fernando. Ngayon naman ay ating pakinggan ang mensahe mula sa kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon, Secretary Sani Angara, na siya ring maunguna sa panunumpa para sa ating mga guro at sa pagpapakilala sa ating panauhing pandangal. Sa ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Marcos Jr., former President Gloria Macapagal-Arroyo, sa ating Gobernador, Governor Daniel Fernando, Vice Governor Alex, Mayor Rida, Kong Art, Kong Ana, Kong Plato, sa lahat ng mga mayors na kasama ngayon, sa ating DepEd family, at higit sa lahat sa ating mga guro at school heads na tatanggap ng kanilang promotion ngayong araw. Magandang araw po sa ating lahat. Muli, Mr. President,
lubos ang aming pasasalamat sa DepEd sa inyong pag-aaruga at pagmamahal at pagbibigay pansin sa sektor ng edukasyon. Maraming salamat. Sir, we will call on stage some of our teachers, yung mga long-serving personnel who are nearing retirement and will finally receive their long-deserved promotions. So, bago po natin isagawa ang oath-taking, Mr. President, tawagin po natin ang ating mga bagong Teacher 4 na dating mga Teacher 1 upang personal na magpasalamat sa inyo, Mr. President. Si Teacher Ligaya Barreras ng Dau Elementary School ng Mabalacat. Siya po ay 63 years old at nag-antay po siya na 29 years bago ma-promote. Si Teacher June Cruz ng Kalulut Integrated School sa San Fernando, 59 years old, 35 years, Mr. President, bago na-promote. Si Teacher Angelica Marcelo ng Saluysay Integrated School sa May Kawayan, 59 years old, 37 years, Mr. President, bago na-promote. Si Teacher Gina Lapus ng Dagat-Dagatan Elementary School sa San Rafael, 63 years old, 38 years po bago ma-promote. Si Teacher Lucia Dumasig ng Dakila Elementary School sa Malolos, 63 years old, 38 years po bago ma-promote. Napakatagal po, pero dito sa inyong napakagandang programa, Mr. President, nabigyan sila ng pansin. Mr. President, may we invite you to witness their oath-taking on stage with us. So, nasa harapan po natin ngayon ang 1,991 teachers and school heads from Bulacan and Pampanga, Mr. President. Thank you, Mr. President, for joining us. Sa ating mga mahal na teacher at school heads, itaas po natin ang ating kanang kamay and please repeat after me. Ako si, please state your name. Please state your address. Na itinalaga bilang ay taimtim na nanunumpa, natutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga katungkulang pinagtalagahan sa akin at sa dapat gampanan. Sa iba pang pagkaraan nito'y gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas, na aking itataguyod at ipagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas. Na tunay na mananalig at tatalima ako rito, na susundin ko ang mga batas at mga kautosang legal at mga dekretong pinaiiral. Ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. At kusa kong babalikatin ang pananagutang ito nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasihan nawa ako ng Diyos. Muli, congratulations sa inyo at thank you again, Mr. President. Hindi na po natin pahabain para sa kanyang mensahe, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. Nagkikwentuhan lang kami at sinabi ko napakatagal nilang masyadong nagantay at mabuti na lang. Kayong lahat,
Masyadong matagal na nagantay at buti na lang ngayon na buo namin itong programa na ito na suporta sa mga guro. Maraming salamat sa kalihim ng ating DepEd, Secretary Sani Angara. Nandito rin po ang dating Pangulo at ngayon ang 2nd District Representative, Representative Gloria Macapagal Arroyo. Ma'am. San Jose del Monte, Lone District Representative Arturo Robes, and the honorable members of the House of Representatives who are here this morning. Bulacan Provincial Governor Dan Fernando, who also deserves our congratulations dahil napakarami ang nabanggit niyang programa na isinasagawa dito sa kanilang lalawigan. Congratulations with that, Gov. San Jose del Monte City, Mayor Rida Robes and the other local government officials. At ang pinakamahalaga at ang pinaka-starring at pinaka-guest of honor dito sa ating samahan ngayong umaga na ito, ang mga bagong promote na teacher at saka school head under the Expanded Career Progression. Alam niyo po, sa mga talumpati na nauna dito, ay marami pong nagpapasalamat sa akin at pinapalakpakan ako. Ay ginais kong sabihin sa kanila, maraming salamat sa inyong palakpakan, sa inyong pagsasalamat. Ngunit, ang tunay na dapat natin palakpakan at pasalamatan ay ang ating mga guro dahil sila, para sa akin, ang guro, ang pinaka-hardworking public servant ng atin sa buong pamahalaan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Personal ko pong gusto kayong makasama sa inyong panunumpa ngayong araw dahil alam ko po na gaano kahalaga para sa inyo ito. This is the third oath-taking of teachers and school heads under the Expanded Career Progressive System. Nauna dun sa amin, sa Ilocos Norte, tapos sa NCR. Ngayon, we are continuing to recognize the journey of the teachers in Bulacan and Pampanga who have shaped the future of our children and in that way are shaping the future of our nation. So today, as you take your oath, you reaffirm the belief that every Filipino child deserves a fair shot at a brighter tomorrow. Bawat lesson plan na ginawa ninyo, bawat karanasan sa silid-aralan na nililikha ninyo, bawat mabuting asal na itinuturo ninyo, doon unti-unting nabubuo ang kumpiyansa at pangarap ng ating mga estudyante. Walang katumbas ang sakripisyo ng ating mga guro. Gumigising madaling araw, bumabiyahe ng malayo, pagdating sa paaralan, buong araw kayong nakatutok sa mga bata. Pag uwi, magche-check pa kayo ng papel at maghahanda pa para sa susunod na araw. At kapag kailangan ng bayan, nariyan kayo sa presinto tuwing eleksyon, sa komunidad para sa census, sa anumang tungkulin kailangan gampanan, nandyan ang ating mga guro. Talaga naman, ang serbisyo ninyo sa bayan, hindi lamang ay para sa bayan, hindi lamang sa paaralan. Sa loob ng matagal na panahon, meron sa inyo ang nawalan na ng pag-asa na mapopromote pa. Dahil sa dami ng responsibilidad sa paaralan, sa komunidad, sa pamilya, nawalan na kayo ng oras na makuha ang mga requirement para sa promotion o di kaya ay wala nang aakitan pa sa inyong organisasyon. Inakala ninyo marahil na magre-retire kayong hindi nakakatikim ng ma-promote. Hindi ako papayag na hindi masuklian ang inyong sakripisyo. Kaya gumagawa tayo ng mga hakbang upang marami pang guro ang tumaas ang posisyon at kagaya ng aking ipinangako, walang sino man na teacher ang magre-retire na teacher 1. I have always believed that the true measure of a nation's progress is the kind of future that we prepare for our youth. Policies and programs set the direction, but it is through you, our teachers, that these aspirations take root and grow.
kahit ilang laptop, artificial intelligence, o ano pang teknolohiya ang gamitin natin, wala pa rin papalit sa pagmamahal, sa malasakit, at sa alaga ng ating mga guro sa inyong mga estudyante. You are the ones who teach them the lessons for work and for life, how to care for others, how to be responsible, how to stand with integrity. These are the foundations of a strong society, and they are built day to day in your classrooms. In this age, many of our challenges require discipline, honesty, empathy, values first learned at home and strengthened in your classrooms through your example. Kaya hayaan ninyo ako na taus-puso magpasalamat. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong dedikasyon at sa inyong malasakit. That is why our responsibility as a government is to stand beside you, making your profession more sustainable, more dignified, and more rewarding. Kagaya ng aking nasabi sa dati, prioridad natin ang edukasyon hanggang matapos ang administrasyong ito. At bilang patunay, naglaan tayo ng mahigit 1.34 trillion pesos para sa sektor ng edukasyon ngayong taon. Katumbas ito ng higit 4% ng ating buong ekonomiya ay nandyan para sa edukasyon, para suportahan ng guro, para tulungan at alalayan at alagaan ang ating mga kabataan. Alam din natin na sa sobrang dami ng inyong trabaho, minsan nakakalimutan na ninyo kumain o kaya naman lagi kayong puyat. Kadalasan, nawawalan na kayo ng panahon para tingnan ang lagay ng inyong kalusugan. Kaya inilunsad natin ang Yaman ng Kalusugan Program o yung Yakap Caravan. At sa programang ito, ang serbisyong medikal ay ang lalapit na sa inyo. May libreng, kasama po dyan ang libreng laboratory test, na mga urinalysis, blood work, konsultasyon, gamot, at pagsusuri ng inyong vital signs. Tiniyak din namin na naipamahagi ang Service Recognition Incentive para sa nakaraang taon. Nagdagdag din tayo ng 7.37 billion pesos para makatanggap ng benepisyo ang lahat ng kwalipikadong guro. Bukod pa rito, naibigay na rin ang 10,000 teaching allowance para sa school year 2025 at 2026. Pati na rin ang 7,000 pisong medical allowance simula noong 2025. Patuloy din natin pinalalawak ang oportunidad para sa promosyon ng mga guro sa pamamagitan ng pagbubukas ng mas maraming senior position. After all, when our teachers are supported, our students are better served, and our nation moves forward with greater confidence. As you assume a new position today, I hope you carry with you the faces of the students who look up to you, the parents who entrust their children to your care, and the communities that believe in the difference that you make in their lives every single day. Teach not only knowledge, but empathy, not only skills, but character. Because long after the lessons are over, what your students will remember most is how you made them believe in themselves. And that, more than anything else, is how a nation is truly transformed. Congratulations po sa inyong lahat. Maraming salamat at mabuhay ang ating mga guro. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, it's 9:31.
Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsunod mo gid sa mga asing watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. May nga mga kabiyanan, welcome sa isa doon man kay edisyon sa programa Balita Issue kagiban pa sa Radyo Pilipinas. Bing pabiyonay ni for this edition, talos anay temporaryo sa inyong regular anchor nga si JP Hervas sa iya sa niyang pagdulong sa inyo sa mga program sang mga tupiko kag impormasyon sa kada edisyon. It's Thursday mga kabiyanan, February 19, 2026. Ang ato sa iya mga dinapit for this morning, si Rayland Galamucho. Siya ang General Manager ng ISAT University Quadra TBI and Technology Transfer. Ang ato sa niya pagambalan, tuhoy ini sa Quadra Campo. Ano bala ini, no? So ibalo naton ang ining organisasyon o kung is it one of the ano ni panawag, grupo or ano ni panawag, sir? Program sang ISAT University. Yes, nabatian nyo ang yes ni nga tingog sa akon sa niyang pangalagad si Sir Rayland Galamucho. Sir, welcome. Maayong aga. I know it's not the first time. Yes, ma'am. Yes. And, yes, sir. Good morning, Ma'am Bing, and good morning sa aton mga taga-Palamati kag nagalantaw sa aton nga live no via Facebook no. And of course, good morning ISAT-U community and of course good morning sa akon nga mga boss diri sa ISAT-U, kay Sir Gab Salestre, amon President, and kay Dr. Ambot, ang amon Vice President for Research and Extension. Yes, good morning kay Sir Ambot, sir, and also kay President Gab. Unahon naton ang mga siguro pag sini Sir Rayland no ang ano bala ining Quadra Campo kag paano ini nagsugod. Yes, Ma'am Bing, gamay lang gid nga background. Kaya naman ko kay na say mo ano ni nga Quadra. No? Quadra, yes. So, ang Quadra is the official technology business incubator or business incubator of the Iloilo Science and Technology University. Kag primarily ang among nga function is to incubate innovative startups and encourage no our researchers no to commercialize their technologies no. So amo gid na ang daw primary gid or core functions ang ISAT-U Quadra TBI nga Quadra siya kay according kay Dr. Ambot kay Dr. Sira kay Engineer Trance sila ni mga proponents gid sang Quadra no. Sa una ko no Quadra na di ang area nga na di sang new site sang ISAT-U. So sa una kung gina-nurture ang mga sapat diri, subong gina-nurture naman namon ang mga technologies, halin sa amon faculty, halin sa amon nga students, kag of course ang output gid sang amon nga mga researchers. And ini nga program nga Quadra TBI, saan nag-start siya? Nag-start kini siya Ma'am Bing actually pandemic time 2021. Kay ginfundingan ini sang DOST PSHIELD from of course central office ang DOST and we're very thankful nga na-approve ini no for ISAT-U because we are a science and technology university and we need this kind of facility to of course no again no process and facilitate the commercialization of our technologies diri sa university. And magabay kita Quadra ang balmo to kay na lugar no sang
is it kabayo lang or Lain-lain. lain-lain, mga karabaw, Oo. mga mula siguro. Oo. So, malapad, no, ang area diri sang isat new site. New site, no? yes. Oo. So, ang incubate sang una sang mga sapat no subong mga technology na sa ini nga mga may mga initial ka mo nga kun ano nga technology nga develop since ka nag-transfer ka diri sir? Yes, Mang Bing. Because of course ang programa nag-start kini siya actually sa program no sang of ginfundingan sang DOST and subong gin-sustain na siya sang university no. Ano ba year 2 kung madumduman mo? 2021 ma'am nag-start. 2021. So pag tapos na sang project sang funding, very thankful gid no sa leadership ni Dr. Moyong nga subong ngaran sa CHED Yes. and of course with Sir Gabriel Salestre amon subong nga president for all the support kid Ma'am Bing kag sa pag-champion sang sini nga office no kay first so hindi tanan Ma'am Bing nga mga university may-ari sini no Yes, pag very oo. thankful nga may-ari kita diri sa ISATU and damo na gid sang technology sang una Ma'am Bing ang direction sang university gid is especially sa mga researchers na ka mga faculty is publish lang gid ang ilang mga research outputs but subo makita na naton nga ay nag-transfer na siya sa mga government agencies sa mga communities na-implement na napuslan na sang komunidad ang amon nga mga research and development projects sa mga research nga ni sir bali sino kag paano wala makapasakop is it ano lang para sa taga-isat or sa mga outsider? Mambing ang aton nga Quadra TBI nag-accept kami halin sa estudyante nga mga innovators, faculty researchers nga gusto mag-incubate and as well as our alumni and including ang mga external innovators nga hindi gid sila part sang ISATU gid lang nga direct system pero may mga innovative technology sila nga pwede namon later on applyan sang intellectual property protection. Kaya ang Quadra TBI is a part of the Intellectual Property Management Office headed by engineer na si John Trance. And to recall, I don't know kung nari ka na sang pandemic or after ka na sang pandemic. 2021 ako mambing. So, after pandemic, daw damo na itong mga innovations ang DOST, no? Yes, oo. The partner sang DOST, kag sang inyo sa isa? Sa ISATU, yes. Oo. Kaya daw, permi ko na nabasahan, nabatian nga, amo na ang mga inyo nga mga project, di ba? And since 2021 and subong na for this year siguran naman kag ano ng mga lauman sang mga luyag magpasakop sa siningang program sir. Mambing ang subong nga tuig no cohort 5 na kami kalima na namon nga call for cohort or batch bala mambing nga sa mga founders nga or gusto nga mag-start sang ila startup or spin-off nga venture with the help of ISATU Quadra TBI and we're very thankful nga as of this year no we have already more than 10 applicants no from of course no from those ginhalina no from students, faculty and external innovators. And ang gina-target namon subong mambing nga mga sector are into creative industry, smart city and communities nga mga solutions, renewable and clean technologies and sustainability and climate resilience nga mga solutions. Sa farming no? Yes, ma'am, including the agri-tech naton. So, naka-start na, hambal mo more, pila to 10? Mga 10 na subong mambing ang nag-apply. Nag-apply. So, daw, amo ning Quadra Campo nga inyong program. Okay, so, tanan da inlain, man ako may pareho ang ilas ng mga startup. Gina-encourage kinamon mambing nga lain-lain ang ilang mga produkto nga gina-pitch sa amon kay para at least later on mambing mas mabligan namon sila kay kung pro pareho do wala karon do at least sila mismo nagakompete sa isa kag isa. So better nga lain-lain ang ilang product. So like for example ano nga mga hambal mo to kaina sa mga startup nila bali mga smart into smart cities and communities or sa mga nag-address sa disaster
nato na, resilience. resilience. So, Oo. kita nga daan sa Iloilo City, no? Sa at the same time creative technology, no, mga game, kung may mga games na develop ng educational, na siya ang Kahit subong. nag-ano mo, ang iban, dara nagabantog, dara Yes. ginahire sila, Yes. gina-import sila sa iban nga ano, Nga di ba? mga companies pa Mga din. companies, Yes. oo. So, ano mga benefit naman nga dalasang sininga programa? Yes, ma'am, Bing, ang kung ikaw innovator, no, kagusto mo nga mag-start sa imong venture, no, or researcher nga gusto mo mag-spin off. So ang Quadra TBI or Quadra Campo program will help you create your venture gidya, your business, no. So tuduan ikaw from ID concept, no, nga ma-validate ang imo concept, product market fit, nga ang imo produkto bala magamit gid man ni later on, may impact gid man ni later on. And at the same time, sa sang business model, paano naman siya ma-inkaman or paano naman siya gamiton sa community, no? So, and until mambing nga maka-find siya sa mga kliyente, yan na kag maka-possible nga mga investor sa iya nga business. So, pila na nga to, igabal mo 25? 5 na. 5. 5 So, cohort. in the past 4 years, for example, ano nga mga programs nga implemented na sa iban nga mga sektor or may ara ka mo nga daw gina-highlight amo ni ang startup nga ni nangin successful? Yes, Ma'am Bing. Actually, kadamo na gid, no. And to name a few, no, for example, ang B Academy, no, into mental health naman ni sila yung mga startup, and they have already partnership with hospitals diri sa Iloilo, no. From consultancy until the use of technology, no. Ang isa naman ka startup ang kay Sir Josh, no. Ang second niya nga product with the use of artificial intelligence, they are helping those nga may students with special needs, no, para nga maka-cope up sa ilang studies, Ma'am Bing, no. So AI generate ano na siya do augmented or ano na do kumbaga do na embed na dira ang artificial intelligence to help sang learning nila bala. So may platform na siya nga mo na ginagamit sa mga parents sa ilang mga bata. And then may ara man kita mambing si Rizbin nagdaog sa Philippine Innovation Awards sang National Innovation Council, chaired by of course our President Marcos. Nagdaog siya, no, sa bilog ng Pilipinas, no. Ang iyan naman niya is to combat yung mga garbage, no, do mga related naman siya sa mga solid waste management, correct, Ma'am Bing. So muna ang mga notable startups na to, may isa man nga startups na nag-solve sa maritime naman siya nga product. So damo na gid, Ma'am Bing, actually. Yes, kung mag-apply bali Sir Raylan bali ano ni ng individual or group, ano siya? Actually, Ma'am Bing, lain-lain man. May ara man individual ka group. So ang mga group ni dumayari na isang mga initial product concept. Okay. Kag gina-refine na lang namon during the Quadra Campo. Ang individual may ara kisa, Ma'am Bing, ang idea ko, gusto ko ni nami ni kag pag-apan sa pag-screen namon, namian kami, pero wala sa mga partners. So, braho namon, Ma'am Bing, nag-look for possible partners kami para Is sa it iya. government agency or private sector? Private man na sila, Ma'am Bing. Pero may ara man nga Ang from mga partner, ang co-founders, Ma'am Bing, private, kay para maka-form sila sa ilang business. Pero ito, kung ma-form ng ilang business with the help, of course, of DTI, SEC, no? Ipakita kami investors for them. Or buyers sa ilang product. Yes, Ma'am Bing. nga role sa sa mga startups nga ni? Yes, Ma'am Bing. And for ang process ng pag-apply bali masubmit lang sila sa ilang proposal? Kay kami din, Ma'am Bing, because Quadra TBI is part of the Iloilo Science and Technology System. So, nag-write sila intent sa amon nga university president nga gusto nila maging part sa amon nga cohort. And then after sila, i-screen na muna sila. Kaglang taon namon ano mga intervention nga pwede namon mahatag sa ila. Pero kung, Ma'am Bing, nakita namon nga ang produkto nila is just a duplication of another product, kag dito mabudlayan man sa gihapon. So hambalan na namon siya nga mangita na siya na isang different product. Kay kung i-push ginaton siya, kay duplicate man gyapon. Daw i-kompetensyahan mo to ang ara na. Correct. No. So
hambal mo ten kag amoy mga ila sini nga mga startups na nung for 2026 ako sige paghihapon nga wala limit na nga sa mga luyag pa mag-apply pwede pa makahabol until now. Makahabol pa sila mambing until end of this month na lang, Ay, February. okay. Oo. Kay ma-start na amon nga screening by first week of March and then ma-start na amon nga Quadracampo Bootcamp. Sa screening, what will happen? Sa screening, nagka-pitch na sila mambing sa nila concept ang products nga obrahaw nila nga startup. Nagdra na maginanantaw based man of course sa amon nga dugay nga experience in terms of managing the technology business incubator kung ang product is may potential nga maging startup siya or maging spin-off siya. Kay mayara ito mambing for example for spin-off, mga product ni sa sang R&D sang mga researchers naton diri sa ISATU. So kung later on for the sake lang maka-join sa program, do hindi na kami pabor kay gusto namon nga later on ang mga researchers may partners gid sila nga maka-commercialize gid sang ilang technology The develop. The thesis mo? Do capstone nga gin-apply. Yes, correct. And nagani ang mga tanan nga mga nag-apply for the TBI, bali kay ano siya, ng students or may outsider? May outsider, gid mambing, may alumni, and faculty members naton diri sa university. Sa mga scientist, no? Yes, mambing. Mas highly encouraged gani sila. Oo, okay. Basta for example, sa mga climate resiliency, no? Mga AI, Yes, no? Mga yes. nga mga startups, mga kabyanan. So, ano naman ang gina-look forward naton sa mga participants after completing sa sining programa? So of course mambing with the help sang Quadra TBI no kag ma-refine na later on ang ilang product, ang ilang business model, kag makita na naton sila sang product market fit. Ina-look forward gid namon sila nga maging isa sila ka full business gid. And ang Quadra TBI actually mambing no ang isa ka TBI hindi lang siya nagalibot sa university, but we also like for example nagat-istorya kita like for example sa city government, sa provincial government, kung ano pagid ang support nga mahatag nila sa startup or ano pagid mga opportunities nga mahatag man nila sa aton nga mga startup founders. So with the passage ang aton nga mga startup ordinances both sa city kag sa province nahatag na ang mga incentives no sa aton mga startup founders no, and hopefully sa city no may gamay lang nga i-revise but hopefully ma-approve na ina dako gid na ang opportunity sa aton nga mga startup founders. So gina-look forward gid naton nga later on kung magdako na sila simpre mambing kun diri sila sa ISATU wala sila sang ginabayaran sa programa, so do scholar man ang aton nga mga startup founders. So balik na lang sa gobyerno later on mang-employ sila. Kag of course ma-contribute sila sa economic development through paying their taxes man. Yes, for the application, bali ay bayad. Wala ni bayad mambing no kay ang gina-approve sa aton board So, of buligan regents, pa sila. buligan pa sila. Kag hatagan pa sang pangitaan pa sang support. So grabe nga nga pribilehiyo no for those nga luyag nga may ara sang sining makaupod sa sining Quadracampo kon sa ining TBI. And for example, nami na kon pasado na siya, approve na sa inyong level. Bali ti nila ikon nami ilang result. Ipa-register sa SEC, mga mo pa na? Yes, Ma'am Bing. Buligan sila na muna o magpasta sa registration nila. Yes, Ma'am Bing. So, kanami, gali isang sininga programa, ang kapital mo lang na, di, imo idea. Imo lang gid nga imagine. I-explore mo, yes. Imo nga mind kung paano ka mangin bantugon nga negosyante in the coming years no kagti sa imo nga idea no mangin smart sila dapat smart isa na sa mga factor siguro. So ano mga nakita ninyo sa pagbag-o sa mga nakatapos na sadto nga sa mga program, so may mga na-mention mo kaina syempre may mga ara na, so ano mga ano pagid nga mga siguro nagbag-o sa ila?
ang pinagid nga nakita ko gid mambingan ng bago is na ang ilang nga market reach naglapad, no. Ang isa ko example kay na nagpartner na sila sa PCC sa hospital, nag-member na sila sa Philippine Chamber of Commerce and Industry naton, so naglapad na ilang market. Kag ang iban mambing nag-expand na beyond sa Region 6. So ara na sila sa Manila, sa Cebu, ang iban nag-explore na outside, even outside the Philippines. So, amo na mambing nga daw, we need more Ilonggos nga innovators, basi may nagapamati dira no sa ilang mga balay or sa aton yung mga opisina, no, nga gusto yang ay later on pwede ko ya ka start anay a side hustle, no, may nami kong idea kag maging part sang Quadra Campo, no, sang ISATU Quadra TBI, no, kay later on hindi man tanan mambing nag-apply nagakatapos gid. Ang iba hindi man katapos. So, we have actually applicants last time nga rin sa Department of Education. Nami sa idea, galing it depends man ito sa founders kung i-push kid nila ang ilang product. So, ang process, no, kung paano nila matapos gid. Yes, oo. Pero damo na ta sang successful founders from the ISATU Quadra TBI, and we look forward nga later on maging unicorn sila, no. According gani kay RD Rowan Hilonga sang DOST, kung hindi gid man sila Radian mag-unicorn, at least kanding. At least buhi. Ang ilang nga business. No? So, amo nang namin niya. Do joke yan naman din. Pero ang namin niya nga, operational ang ila business. Kaya ti mo man ang goal, di ba? Yes. Amo nang goal nga buligan sila, mga sustain later on ang negosyo, for example. And kung nga akin hanglanon gid, no, nga magpasakop ang mga interesado nga mga local innovators. Yes, Ma'am Bing, no, again, no, kung gusto mo gid, no, nga i-create, no, nga ang imo venture, no, through your business idea or innovative idea, no, biskan wala ka pa subong sang co-founders or mga upod, just apply sa ISATU Quadra TBI Quadra Campo, because we can really help you, no, to look, no, sa mga possible partners nimo, no, kung for example kung application bing inapangita ya, no, so pwede kami kapangita di sa mga maka-help develop sang iyang product. Kung mag-develop prototype, may ara kami diri mambing sa ISATU sang amon fabrication laboratory, no, Fab Lab. So our Fab Lab can also help, no, sa pag-develop sang iya prototype, no. So as long as you have the idea and you think this is different, no, kag do wala pa ni subong sa market, kag do something disruptive siya, no, just approach or message our Facebook page, no, ISATU Quadra TBI, ay para mabuligan gid namon kamo. Okay. May nadumduman ako, sir, regarding balasang time tong pandemic siya. Isa sa mga daw si Governor Defensor nakambal nga siguro nami nga i-start up ang face mask nga ning gani ang balya nga hindi bala makatugas sang basura kahit ang face mask kung tapos mo haboy mo lang daw na bala. So daw reusable siya nga hindi sang dugang sang solid waste pala. No? So isa sa mga ginapanumdum ko okay, no, nga bisan hindi pandemic nagagamit kita face mask. So dapat kuno ang tela sila specification. So hopefully kung anong mga siguro proposition o proposal sina kag kun hindi man ako scientist no, pero kanami isang sining program sang ISAT, no, ang Quadra Campo, Quadra TBI, no. So ang inyong sa inyong bahin, aside from syempre sa sininga campus and some other areas, syempre extension ka mo no. Yes, so may ara sang mga invitation man sa different campuses. Yes, Ma'am Bing. Open gini siya sa, of course, sa tanan nga gid nga campuses ni ISAT University, tanan nga alumni nga may ara nga nami nga idea dira, or even local innovators naton diri sa Region 6, no, nga may innovative idea nga gusto mag-join sa Quadra TBI, no, through its Quadra Campo program,
open gid no kag avail the services nga free no do scholar ng bayan ka man joining this Grabe nga Quadra Campo. pribilehiyo, no? Yes, Ma'am Bing. Dako gid nga opportunity sa So inyo. hopefully sa ina nga imbitasyon Sir Bali ang 10 nga na kay until end of the month talang galing. End of the Medyo month talang may napit mga na lang most probably kada tuig mga diin naga number ako naga-vary ang numbers. Anong may pinakataas nga siguro nag-apply for TBI? I think sang first year mas damo pagid ang nag-apply no kay nakita ko nga factor halin ko mambing no before ara man ko sa West Visayas State University Extension man? TBI man dito. TBI. Oo. Do gamay pa lang to that time ang TBI. So subong pag start day sang Quadra damo gid kay damo mga graduates ang ISATU nga namian kag nag-apply. Ti along the way kay ka 5th year ni amat-amat man challenging no ang market no. Oo. I think kung pasabi makita ang isa, susundo niya to. Oo. Pa sa negosyo, no? Oo. Sa store sa pihak, mapatindog ka, may ara sa tubangan mo. Oo. Sa kilid mo yun. So, the same Yes, nga the same sitwasyon. mambing. So that's why nga do nag-amat-amat man gamay no naga-apply. So una nagalambot kami mambing 20 plus no even sa first year namon sa Nga nag-apply, bali. Yes, nga nag-apply diri sa Quadra TBI. So, it's good to note, gad nga may ara sang nagapangibabaw ko nangin nagamadinalagon sa siling nga program hambal mo kaina to may sagwa no may mga adapted sang PCCI o kan sa mga hospital Yes, diba yes. so dako nga privilege no kag ang bulig gid kag suporta sang ISATU. Yes, dako gid ang bulig sang ISATU mambing no kay sa totoo gid mambing and to be honest sa bilog ng Pilipinas we have 56 no nga ginfundingan sang DOST nga mag-establish ang TBI. And gakakibot sila kay sa ISATU ya gin-sustain gid yan ni ISATU kag naghatag gid ya si ISATU sang funding no to operate the TBI no. So namiara nga after sang funding sang agency sang DOST wala na sila gin sustain sang ilang Kaya ang university, problema no? sa programa, kung di ba sustain, wala na. Wala na gid, Ma'am Bing, So, oo. very good yung sang ISATU, kay until now, nagasikad. Yes, Ma'am Bing, oo. Nagasikad. Kag Kag syempre, ang- sustain niya gid. Kaya ang support mambing sa amon nga administration of course headed by our university president Dr. Gab Salistre Oh, why na is ko all na out kay good. Sir Gab. Why na ko basta sa support kay Sir Gab para gina. Oo. So sa inyong Quadra Campo, hopefully no, madugangan ang 10 kay ti mas madamo, mas manami. Yes, Ma'am Bing, kag amo na nga thankful ma kami sa Radyo Pilipinas no for this opportunity and partnership no nga ma-promote namon ang Quadra TBI because again no this is opportunity no nga ari present kag kinahanglan lang gid i-grab sa mga innovators naton especially those innovators nga hindi man part sang ISATU gid nga system no but gusto pagid bala nga i-develop ang iya technology or maprotektahan through intellectual property office no we can help also no para at least ma-pustlan gid ang imong innovation. Yes, a minute na lang nabilin mga kabayanan sa amon sa iyang programa. Last message na lang, sir. Go ahead. Again, Ma'am Bing, no, thank you very much gid sa imo and sa team diri sa Radyo Pilipinas no for inviting us no sa ISATU Quadra TBI to be part to be the guest no and to promote Quadra Campo of ISATU Quadra TBI. So again no gina-imbitar gid namon kamo no sa aton mga innovators, government employees no and mga faculty no sang ISATU and students no nga kung may innovation ikaw nga na ara sa subong no na panumduman no you can really message ISATU Quadra Facebook page or visit our office at the Research Hub of Iloilo Science and Technology University para sa pag-istorya naton mag-guide namon kamo kung paano naton
i-materialize ang imong nga concept into a startup or spin-off venture, ma'am. Yes, thank you, good sir. Rayland Galamucho, General Manager sa ISAT University Quadra Technology Business Incubator. Ang ato sa iya nga pagpasalamat sa iya nga tiempo diri man sa balita issue kagiban pa sa Radyo Pilipinas. Sa mga partners ko naman sa Technical Science Studio, Alan Defante sa Bayan Transmitter, si Pipoy Magaliana. Sir Rayland, thank you, good sir. Thank you, ma'am. See you again. Yes. Ma-update kami sir sa sininga program sa ISAT University ang Quadra Campo o ng Quadra TBI. Pilipinas, salamat. Ako naman si Bing Pabiona. Maayong aga. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.